Magandang hapon po sa inyong lahat mga ka-inklinasyon. Nako, pagkatapos ng ilang mahabang panahon na hindi ho tayo nakasali sa ating forum, pero ako naman po yung nagmo-monitor kila Karanil and Company. Si Karanil gumagaling, ay magaling na pala. Gumaling na, gumagaling pa. Grabe, di ba? Kasama sila Arturo, sila Miss Jennifer, si Janine. Oo, kahit si Janine, pag ako tumatawag, di sumasagot, pero laging present siya. Anyway, ito po si DJ Ronnie, si Ronel Del Rio po. At kasama po ang aking co-host ngayong hapon. Pero gusto ko nang pasalamatan si Director Ina at saka yung recording team dahil sa dahil sa ginawan po nila ng paraan na magkakasama tayo ngayong hapon. Alam po ninyo, mangungumpisal po ako sa inyo dahil ngayong hapon expected po ako sa Naga sa Bicol, di ba? Biyahe lang po kami. Wala kang pambayad sa aeroplano, mahal sa aeroplano. Kaya kami po ay magbabiyahe lang. Bakit? Dahil finally magro-roll na po yung first Filipino film with audio description. Dati-rati mga foreign film lang ang may audio description. Ngayon po, meron ng first Filipino audio description ready for cinemas na iro-roll po natin, at ang unang dadalhan po nito ay ang Legazpi, Calamba at Davao City. Ito po ay ginagawa ng Project Adam. Yung Project Adam is Audio Description Awareness Movement. At ito po iikot sa strategic areas sa Pilipinas. Matatapos po kami sa July naman po sa Lipa City. Sa April kami pupunta sa Baguio at Cebu. Sa July nga sa Lipa City, at yung grand main event natin ay sa Mega Mall sa August 12. Yan po yung grand finale for this year. And we're thanking our sponsors, yung yung Overbrook School for the Blind, kung saan nag-aral din ho ako. Tapos yung Resources for the Blind, CBM, at iba pa. Saka na uling iba at baka maubusan tayo ng oras. And of course, ito hong co-host ko ngayong hapon ay kasali namin, isa sa mga pioneer members ng Project Adam. Ang isa sa mga ina ng inklinasyon, at siya po, ikikwento ko sa inyo sikreto, kunya na i-reveal ko sa inyo. Isa ko sa pinakamahusay na panadero sa lalawigan ng Pampanga. Ang future congresswoman ng aming sektor, Congresswoman Celia Garcia. Magandang hapon po, ma'am. Magandang hapon po sa inyong lahat. Si Celia Garcia po ito. Are we to introduce our guest now? Oo, bago yan, hihingi muna ako ng 2 minutes sa'yo, ma'am. Number one, ayaw kong sabihin ng susyudad, ng lipunan, na walang alam ang persons with disabilities na napakasarap na issue ngayon. No? Ito pong issue ng ating dating Pangulong Rodrigo Duterte. Siyempre, alam naman natin na nasa The Hague, Netherlands na siya. No? Kami ni Ma'am Celia, nakapunta kami sa Netherlands, sa Geneva. Pero hindi ko alam kung nakarating na to si Ma'am Celia sa Netherlands. No? But, yes. Ako, hindi ko po alam kay Ma'am Celia, hindi ko rin po alam sa buong inklinasyon kung anong kanilang opinion. But this is my opinion. Ako po natutuwa dahil finally malilitis na si dating Pangulong Duterte. No? Dahil sa karapatan ng bawat tao ang fair justice. No? Natutuwa rin po ako dahil sa Netherlands siya malilitis. Dahil pag dito sa Pilipinas, maniwala kayo, mas magiging divisive, no? In the long run. Bakit? Tayo naman po hindi marunong tumanggap ng pagkatalo. Kahit lang sa ewan ko kung papayag yung guest natin. Dito lang sa Pilipinas, hindi uso yung nagko-concede yung natatalo. Dito sa Pilipinas, either nadaya ka or nanalo ka. Ganon dito sa Pilipinas. So, ganon din sa pagtingin natin sa mga issues. Pag hindi natin kakampi, inaapi. Pero pagkakampi natin, tama yung ginagawa, ang galing ng presidente. Ganon. So, pinakamaganda na sa akin, sa doon na malilite si Digong sa the Netherlands. Ano? At least doon, pag nagdesisyon, hindi Pilipino, titingin daw sana nga sa ebidensya. At we trust that these people know how to appreciate evidence. Now, number 2, very quickly, natutuwa po ako kay Presidente Duterte. Hindi dahil nasangkot siya sa ganyan. But isa siyang tunay na leader. Sabi niya,
may pangako ko sa aking mga sundalo at pulis noon na pag magkakaroon ng kaso, sagot ko silang lahat. At tumutupad lang ako sa salita ko. Maganda yung karakter ng ganong leader, no? Na sana magaya ng ating mga leader kuno ng sektor, no? Ilan na ho ba sa leaders ng sektor sa Pilipinas ang tumatayo para sa sektor? O leader lang sila pag iimbitahan sa meeting o ipapadala sa ibang bansa o magkakaroon ng pera dahil sa mga advocacy work, doon lang leader. Pero pagkatapos nun, nararamdaman ba sa baba yung mga pinaggagawa ng mga so-called leaders ng sektor? Yun na lang ating Philippine Parallel Report na isinabit sa Geneva. Pinagmamalaki natin yun. Pero alam na ba yan ng buong Pilipino? May kapansanan. So kung may leksyon dapat kunin dito ang mga leaders ng Pilipinong may kapansanan, yung matuto tayong tumayo, yung matuto tayong tumayo sa ating sariling mga paa at matuto tayong ipagtanggol yung sektor na sinasabi nating leader tayo. On that note, ipapakilala na po ni Ma'am Celia ang ating panauhin sa araw na ito. Ma'am? Maraming salamat. DJ Imran, isang malaking bang ang iyong binitiwang mga pananalita Salamat po. sa ating dating Pangulo na ngayon ay nasa Hague. Yes. Irereserba ko ang aking sariling opinion mamaya. Sige po. Sa ngayon ay kailangan muna nating ipakilala ang ating kagalang-galang at pinagpipitaganang guest. Ang ating panauhin ngayon, si Attorney Angelo Alban. Siya po ay isang litigation lawyer sa 17 taon na at ngayon has been teaching law courses for 16 years at the University of Santo Tomas. He is an active advocate for children with special needs since 2008. At siguro po ang isang malaking dahilan nito ay sapagkat ang kanyang kaisa-isang kapatid na babae ay may anak na nagkaroon ng cerebral palsy and autism. Si Attorney De Alban has two lovely daughters, si Lumena Fee and Lucia Marie. At nais po niyang sabihin na siya ay isang devotee ni Saint Padre Pio, Saint Anthony de Padua, ako din ho, and Saint Filomena. So, magandang hapon po, Attorney Angelo De Alban. Hello, Attorney. Magandang hapon, magandang araw po sa lahat ng tagapagsunod ng inyong programa. Okay. Opo, natutuwa po kami, Attorney, at pinagbigyan po ninyo kami sa kabila ng napaka-hectic ninyong schedule, lalo pa at ang inaakyat nyong bundok ay mas mataas pa sa Mount Everest, no? Running an independent senator, for that matter, is really a climb higher than Mount Everest. Anyway, galing ako dyan. Galing ko lang dyan. Grabe, mahirap talaga yan dahil lang ang system ng lipunan natin ngayon pagdating sa election ay puro mga pasikatan at mga nagsasayaw. Kaya medyo talagang uphill battle. Pero kaya natin yan. Meron po ako narinig, Ma'am Celia, Attorney, na para ka daw iboto ng mga botanteng Pilipino, it's either napapakinabangan kanila o napapaligaya mo sila. Saan ka ron? At paano ka at saan ka kukuha ng boto, sir? Given the fact that you are an independent candidate, can you more or less give us where do you gonna get your votes? Mas gusto kong isipin na ako ay mapapakinabangan nila sapagkat ang mga plataforma natin ay talaga namang nakakatulong sa ating mga kababayan. Una, yung plataforma natin na dapat taasan ng pondo ang husgado para mapadami ang korte at mag-hire ng mga judges para bumilis yung kaso kasi compared sa ibang bansa, mabagal ng takbo ng kaso natin. Hindi kasalanan ng mga judges yan. Overloaded ang cases natin. Pangalawa, yung kailangan nating amyendahan yung family code to tune into the ever-changing
Society of the Philippines. And lastly, ito pinakamalapit sa aking puso, no? Yung kailangan nating padamihin pa, palawakin pa ang benepisyo para sa mga children with special needs and persons with disabilities. No? Kasi nakikita natin hindi sila napaprioritize ng ating gobyerno. Ayan, gusto ko yan, sir. Ha? Gusto ko yan. Pero puntahan ko yung sinabi mong pagandahin ang justice system. Ako, attorney, yung mga kaso ko nagtagal ng dekada. Una, yung isang judge na naghawak, na ewan ko kung bakit napatapat sa akin, pero yung naghawak na judge ng kaso ko, attorney, ay nagsiset ng hearing ng 8:30. Dadating ng 10:30. Tapos sasabihin pa sa'yo, yung gusto maghintay, maghintay. Kaya inabot kami ng 10 taon doon sa kaso ko. Yung pangalawa naman, sa civil service, halos 15 taon at lumabas yung desisyon pagkapanganak ng panganay kong anak. So, ganun kaganda talaga ang justice. Ngayon, ang isa pang naging problema namin, napakamahal ng appearance fee ninyong mga abogado. Meron hubang batas na magagawa para, of course, professional fee yan, sabi. Meron hubang pwede kasi kung yung COMELEC ay nire-regulate yung election expenses, hindi ba pwedeng gawan din ng batas na ma-regulate yung legal expenses, attorney? Oo, naintindihan ko po yung kalungkutan ninyo sa ating justice system, pero may mga pagkakataon po kasi na yung mga judges natin, meron tayong tinatawag na judges at large. Ano po yun? Sila po yung judge po sa isang korte at judge din po sila sa ibang korte. Dahil nga po may kakulangan ng mga judges at mga courts sa iba't ibang lugar, hinihiram po sila sa iba't ibang lugar. No? At naintindihan natin na nakakadulot ito ng pagkabagal sa mga kaso. Kaya nga po, sabi ko, dapat kasi taasan natin ng budget yung judiciary kasi hindi makagawa or hindi maka-hire. Alam niyo po, may mga bagong gawang korte ngayon. Pero dahil wala silang pondo, gumawa ka ng korte pero wala naman judges. Totoo po yun. Totoo yun, Ma'am Celia. Kasi at the end of the day, nasa pondo yan ng Kongreso. Kung madadagdagan ng pondo, makaka-hire ng maraming judges. So, yan, isang aspeto po yan. Pangalawa, minsan marami tayong courts na wala nga silang sariling building nila o sariling kwarto. Nakikitira lang po sila sa local government unit nila at nakakadagdag po ito ng perception na may conflict of interest. No? Yes. So, halimbawa po, idedemanda ko po ang City of Manila. Pero malalaman ko na yung korte ay nakikitira sa City Hall. Yes, nasa City Hall. So, mayroong perception of seemingly perception of conflict of interest. No? Dapat matanggal po yan sa pagtingin ng mga mamamayan. Kaya ako talaga, litigation lawyer po kasi ako. Kaya naintindihan ko po yung sinasabi nyo, 10 years, 5 years, 15 years. No? Pero ano naman po magagawa natin kung ayaw pondohan ng Kongreso ang judicial? Hindi naman po mapupunta sa sweldo nila yan mapupunta yung panukala is para gumawa ng maraming courts para mas mabilis yung takbo ng kaso kung madaling madisyonan, kung inosente ka, madali ka mapapakawalan lalo na yung mga non-bailable. Di ba ang biruan nga namin attorney uy, ikaw din nagpatapos doon sa anak ng abogado kasi 10 taon yun na abogado mo, di pa pwede sila patapos ng anyway, that's the reality in the Philippines. And may mga talagang pinagbabasehan minsan yung mga jokes na ganyan at naman po ng Supreme Court yan, kaya nga po minsan nakakastigo rin yung mga abogado kung sakaling masyadong mabagal o mataas naman silang maningil, pero awa ng Diyos, on my part wala pa naman pong nagreklamo dahil minsan nga hindi tayo nababayaran at sanay naman tayo dyan dahil sa pro bono. Opo, in fact meron nga pong programa ngayon ang Supreme Court na a lawyer must render, if I'm not mistaken, 60 hours of free service. Free service. Free legal service. Yes. So, hindi ka
mako-consider na lawyer in good standing if you Oo. do not comply with that. At mabigat po yan, 60 hours Oo. is hindi naman po yan na one day is considered as 60 hours. Attorney, So, bago ko ibigay kay Ma'am Celia, I know meron pang at nako, pag yan po ang pinag-usapan natin, baka isang araw kulang pa, no? Lalo lang. ako, may experience ako sa justice system natin na talagang kung hindi mo pagpapasensyahan at hindi mo kakalimutan mo yung resolve na maghanap ka ng katarungan, mukhang susuko ka talaga. Susuko ka sa pera, sa emosyon, sa pagkumbinsi nilang tumistigo ka doon sa para sa, para may defend mo yung position mo, napakalaki talagang gastos. But isa kong gusto kong ibigay sa atensyon na sana ayun ko nakarating na sa inyo. Marami po ngayong biktima ng abuso ang sektor ng may kapansanan. Halimbawa, number 1 po dyan nangunguna yung ating mga kababayang may kapansanan na may intellectual disability at saka po yung mga hearing impaired natin, mga deaf nating mga kababayan. Ano po? At ang nakakalungkot, kung hindi ka mag-anak, kapatid, kapitbahay, mga malalapit ho ang perpetrators, ang mga predators na tawag namin. At meron hong 2 kaso ngayon sa international, hindi ko alam kung ICC or basta international court na isinampa po ng mga death. Isang parehong rape case po. Dahil nga dito sa Pilipinas, napakadalang ho ng serbisyo ng auxiliary support service na ibinibigay po pag ang nagsasampa ng kaso ay Pilipinong may kapansanan. Ano po ang gusto nyong malagay sa batas para ma-resolve itong ganitong napakalungkot na kalagayan ng mga biktima ng abuso na Pilipinong may kapansanan? 2 po, no? 2. Una, babalik ako doon sa sinasabi ko sa sa husgado, dapat pondohan natin. Bakit? Kasi karaniwan na tinatanong sa akin ng mga kliyente ko, attorney, gaano ba katagal yung kaso? No? So, kapag nalaman nila, nasasabihin ko yung reality na may experience kami 3 years, 4 years, sa trial court pa lang yan. Paano pag nag-apila pa yan? Papasok yan ng 5 years, 7 years, 8 years. So, kung mabilis po ang takbo ng kaso sa husgado, maeengganyo po yung mga tao na idemanda yung nang-aabuso sa kanila. Ang problema po kasi natin ngayon, no, halimbawa, lalapit sa amin yung nanay or yung tatay, ang sasabihin niya, ay ganun po ba? 3 years, di dadaling ko lagi dun yung anak ko ng 3 years, napakahirap. Yes. So kung marami po tayong korte, marami po tayong mga judges na hinahire, mabilis po yung takbo ng kaso. So that is one. Second, gusto ko po sana na medyo itaas natin yung penalties ng mga nag-vilify, nag-humiliate, nag-embarrass. You know why? Because yung mga, lalo na yung mga komedyante ngayon, di ba? Yung mga komedyante yes. Ginagamit nila yung salitang hindi na dapat ginagamit. No? Actually, attorney, guilty din dyan si Digong. Ha? Unang-unang salang ni Digong sa isa sa mga interview sa kanya, nag-vilify siya agad sa persons with disabilities. So anyway, go ahead po. Yan yung inaano na, kasi hindi sila natatakot na una sasabihin nila na sa sobrang tagal ng kaso makikipag-areglo yung mga yan, no? Yung problema, totoo naman na may katagalan ng kaso at more often than not itong mga magulang ay sasabihin nila ay hindi na lang po kami magdedemanda kasi perwisyo po sa amin, dadalhin pa po namin yung anak namin mayroon silang kapansanan opo. Diba? So nawawalan sila ng gana, nawawalan yung trust nila sa disposition of cases. So that is one. Second, and most important of all, yung mga tao, since hindi sila natatakot dahil mababa lang yung parusa and then sasabihin nila, nagpapatawa lang kami. Hindi naman namin sinasadya yan for fun. Yun ang mahirap. You are making fun at the expense of the sector. With disability. So hindi dapat ganun Dapat ang mindset natin is they deserve respect, no? Hindi na dapat yung ginagawang katatawanan. No? Kasi ang problema kasi ngayon is ang mindset ng tao minamaliit yung mga children with special needs and persons with disability na ang tingin kasi nila hindi naman compared sa pagpatay, compared sa pagnakaw, compared sa pag-rape,
Ang intention lang naman namin ay makapagpatawa. Sa inyo, siguro nakakatawa ka, no? Correct, Doon correct. sa mga bata, no, doon sa mga taong may kapansanan, hindi nakakatawa yan kasi nakakadagdag ng hirap sa buhay nila. Biro mo, ganun na nga po yung kanilang kinakaharap. Tapos, aapakan pa sila at the expense na para magpatawa ng tao. You're right. Right. Ako nga, lagi kong sinasabi yan eh. Ako po kasi ay 6'4". 6'4 po ang height ko eh. No? Wow! Basketball player ka ba, attorney? Oo, I pwedeng ano tried, yan. pero hindi po eh. More of sa academics po ako nalihis eh. Pwedeng si Japit Aguilar to. Oo, The Makings. Oo. So, minsan Attorney, kapag, tama po yung sinasabi ninyo. And of course, coming from an authority of the law like you, napakasarap sa puso na nandun na kayo sa level na yon. Kasi marami pa rin yung abogado na ay, yung mga abnormal na yun, huwag na yung pagtanggol. Bakit ba magre-reklamo pa yun? Hindi naman, wala naman silbi ang mga yan. Marami pa hong abogado at hukom na gano'n ang isip. Pero yung makausap po ang isang gaya ninyo na mataas ang antas ng pagiging tao, ng tingin niya sa kapwa-tao, napakasarap kong kausap, attorney. Ma'am Celia, go ahead please. At hindi lang yon, Ronel, hindi bilang isang abogado lang na may bukas na pananaw sa mga kalagayan ng mga taong may kapansanan, kung hindi bilang isang profesor. Napakalaki po ng inyong role bilang profesor sa isang iginagalang na universidad dito sa ating bansa. In fact, one of the 4 most recognized universities abroad ay UST. Of course. Ngayon, ang para po pakilala ninyo sa inyong mga estudyante ang ganitong oryentasyon ay napakalaki po para sa aming sektor sa disabilidad, sapagkat pag nabuksan po ang kanilang sensibilidad sa kalagayan ng mga taong may kapansanan, ay ang ibig sabihin, ang sensibilidad ng inyong mga estudyanteng magiging mga abogado, ay napakalaking tulong po yan para magkaroon po sila ng talagang simpatya at bukas na tunay na kalooban upang makatulong, sapagkat ibang-iba po talaga yung genuine, yung bumubukal sa kalooban na may pagdanasa kayong yung sinasabi nga po namin ay inklusyon. Na hindi lamang dahil kawawa yung mga yan o dahil karapatan nila, kung hindi sapagkat pantay-pantay po tayong tao. Yung maibukas po ang kanilang pananaw sa ganitong klase ng pag-iisip ay napakalaki. Kaya maraming salamat po, Mr. Attorney De Alban. Gusto ko lang walang naman. Talagang dapat kailangan mag-raise tayo ng awareness dyan. And siguro malaking bagay na nagkaroon kayo ng isang pamangkin na may kapansanan. Ano po? Nagkaroon po ba kayo ng pagkakataon na magsilbi sa pampublikong sektor, sa public sector, bukod sa pagiging private lawyer po, private practitioner po ninyo? Wala po. Ito po ang aking unang pagkakataon na maglingkod kung tayo ay mapapayagan. Noong 2019 po, tumakbo po ako pero na-disqualify ako dahil Queensland's candidate daw po ako eh. Bakit? If I may quote the decision, I'm just a lawyer and a teacher, and while the profession is noble, it is not enough. So, parang ang sakit, no? Kaya ito po ay inakyat ko sa Korte Suprema at noong 2022, tayo ay kinatigan at tayo ay kinampihan ng Korte Suprema at ito ay hindi sapat na batayan para ako ay i-declare na nuisance candidate. Bakit, attorney, hindi mo dinimanda yung COMELEC? I mean, wala bang damages dyan na they have denied you the opportunity to at least air your advocacy? Yan nga po yung sinasabi natin na let us be practical. Kung idemanda mo tayo ng right. So sinabi ko, hihintayin ko yung susunod na eleksyon at para ipakita ko sa tao. Kaya ngayon, kahit ginagapang ko na yan, lumalagari tayo,
Naintindihan Lahat ko, sir. para sa ating komunidad ginagawa natin. Sir, Okay. sir, makaka-identify ako sa Ma'am Celia because tumakbo rin akong konsehal noong 1998. Parang ang sarap pakinggan, susuportahan ka namin, hanga nga kami sa iyo. Kahit bulag ka, tumatakbo kang konsehal. Sige, iboboto ka namin, ganyan. Anyway, basta talagang ganun yata. Sabi nga, pagka daw kandidato ka, you have to learn how to be humble, how to really, magpakababa at ipakilala mo yung sarili mo. Ngayong ikaw na nga yung maglilingkod. Yes, you're saying, Ma'am Celia. Sabihin ko nga sana, tingnan mo nga si attorney, abogado na nga yan. Ayun. Face Oo. nahirap na tawag doon, nabagabag pa doon sa harapin yung napakahabang panahon na i-spend sa paglaban sa korte. Lalo na Attorney. siguro yung mga ordinaryong mga tao. Oo, correct. Actually, kahit nga yung mga court personnels din, nahihirapan din po sila. No? Oo, Kahit totoo yung mga yan. judges din. Kasi, halimbawa ko, ganito, no? Sa court personnel, ang problema dyan is understaffed po sila. Napaka-konti ng kanilang court personnel. Halimbawa, sa isang court, 2 judges dahil sa sobrang kaso. Okay, 2 judges, pero isa lang ang set ng staff. So, ibig sabihin, may 2 judges, mabilis gumalaw yung judges, pero dahil understaff sila, mabagal pa rin. So, hindi lang po judges ang kulang, pati po yung mga may item. Personnel. Na may item mismo, kulang din po talaga. So, even the Supreme Court is aware na talaga dahil sa sobrang daming kaso, no? Sa sobrang daming kaso sa Pilipinas, ay medyo nababagalan. Kaya nga meron na po tayong tinatawag na mga mediation, arbitration. Right. Para kung sakaling baka pwede magka-areglo na lang kayo, huwag nyo nang patakbuhin sa korte. Itong ginagawa ng Supreme Court na ito, this is an acknowledgement or recognition that indeed there are cases na talagang matagal. No? Pero that is an essential government service kasi na hindi And natin... that's part of due process. Yes. Tinamaan na magaling na due process na yan. Pero attorney, yan po ay ginagawa din talaga kahit sa Amerika dahil patong-patong din ho, napakatagal din ho ng mga kasong nire-resolve doon. Kaya yung pong alternative dispute resolution system ay isang napakalaking tulong para mapagaan ang load ng ating pong mga korte. Ngunit kailangan lamang po ay talagang siguraduhin natin na yung justisya ay maipatutupad doon nga sa mga level na yan. lalo na po attorney, doon sa taong may kapansanan na, na biktima ho ng di makataong trato. Attorney, I hope you're aware na yung grupo ni Attorney Santiago, RP Santiago, meron silang ginagawang justice for persons with disability efforts para na mas maintindihan ng korte at ng Supreme Court actually kung paano mas mapagsisilbihan pa yung concerns ng Pilipino may kapansanan pagdating sa court landscape at nagsagawa sila ng dialogo 2 weeks ago sa Quezon City and I don't know but before the dialogue I think they also reached out to the group of lawyers. Kayo ho ba'y napasabihan, Attorney Alban, dito sa ganitong efforts? Hindi pa po ako na-reach out sa... May I know the name again? I'm so sorry. Attorney RP Santiago, sir, ng Ateneo Human Rights Center. RP. Si RP Santiago, opo. Hindi pa po ako na-reach out or hindi po ako... kasama sa kanilang adhikain. But I very much welcome if they would invite me or I'm welcome in their group. Kasi ako naman, wala tayong kinikilala dyan basta para sa kapakanan ng ating komunidad. Napakalawak kasi ng ating komunidad eh. Napakalawak ng ating komunidad. Tama po, tama yun. And pribilehiyo po ng sektor na may ganyang effort yung grupo ni Attorney Santiago through the help of Australian funding. Anyway, yes please, Ma'am Celia, before I go to my next point. Tatanungin ko lang sa kay attorney, ano po ang inyong ginagawang mga hakbang para mapalawak po ang inyong reach sa mga taong gusto ninyong
ah, gusto ninyong malapitan at marating para po malaman nila kung ano ang inyong plataforma at ano ang inyong balakin. Lalong-lalo na po sa mga tao may kapansanan. Considering na wala po kayong partido, nag-iisa lang po kayo, paano po kayo tumatakbo? Paano po kayo lumalakad? Paano nyo naatid ang inyong mensahe? Ang pinaka-primary way for me to reach out is through social media. Napaka-powerful ng social media, no? Because it connects me even if napakalayo. May mga kausap nga tayo mga sa Zamboanga, sa Dipolog, may kausap tayo sa Cebu. Ngayon nga po, hindi tayo magkakasama physically pero nakakapag-usap tayo. So, through internet, nagagawa natin yan. Second, ako po mismo pumupunta po doon. Yung mga ruta na pwede ko silang i-meet through also my brother, if you've heard of him, Teacher Al, and my sister-in-law, Teacher Kim. We reach out to them personally. 3 weeks ago, nasa Mualboal, Cebu kami. May mga pumunta pa doon na 2 hours away, nag-tricycle, kasama po nila yung mga anak nila, no? Tapos nagko-consult sila sa amin. I give them legal advice. Yes, and then sasabihin nila, "Sir, bakit yung school namin hinahanapan kami ng assessment? Kailangan ba 'yon?" Hindi, wala sa batas yan, etc. Nagbibigay tayo na, "Sir, yung kagawad namin, tinawag yung anak ko na ganito, ganyan. You have to file a case." Pero yung sinasabi nila, nababagalan daw sila, and considering na persons in power yung mga tumatawag kasi naiingayan sa mga anak nila. Alam naman po natin, ganyan sila, no? Naiingayan sa mga anak nila. Sabi ko, hindi, you have to assert your right. Kaso minsan napanghihinaan sila na loob. So, pumupunta kami doon personally. Punta kami sa Cebu, nagpunta rin po kami sa Bohol, no? So, ang point ko dito is, if there are instances na we can go there, talagang pumupunta po kami ng team ko. And third, of course, nakikipag-reach out tayo sa mainstream media or interviews. So far, ang ganda ng reception sa atin dahil unti-unti na nalalaman na po nila na malaki na ang ating komunidad. Sabi ko nga po, kanina ako lang ata ang kandidato na may plataforma for children with special needs and persons with disabilities sa Senado. Kasi yung iba, hindi nila yun ang kanilang priority. Kumbaga, isang sideline lang siya ng aspeto ng magulang. So, lahat po sa mga schools, nagpupunta po tayo sa debates and forums. Hindi po tayo umaatras kahit na papatulan natin lahat yan. Kahit puyat tayo, kahit pagod tayo, pinupuntahan natin yan. So, okay. I'm doing my best. I'm doing everything within my power, no, na maka-reach out po tayo. Yeah, at ramdam ko, attorney, namin ni Ma'am Celia, kasi fellow advocates like you, alam natin yung pinagpapaguran, madalas abonades pa tayo pero happy tayo kasi naipaparating natin yung ating gusto, di ba? Na ibubulalas natin sa kanila yung ating yung laman ng ating puso. So, if I may go, attorney, a little deeper dyan sa i-issue ng persons with disabilities. Are you familiar with the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities? And how do you intend to inject that, the CRPD in the laws that you're gonna propose sa Kongreso po? Ang gusto ko po talaga is to first really raise awareness. How? By increasing the penal provisions of the law. Kasi ang problem ko po kasi sa nakikita ko as a litigation lawyer, tanungin ko po kayo, kung hindi po kayo makukulong pag nagbayad kayo ng buwis, magbabayad po ba kayo ng buwis na voluntary? Kung makukulong, magbabayad do ako para hindi ako makulong. Yun, di ba? Bayad agad. Bayad agad. Para hindi makulong. So yun yung sinasabi ko. Kapag walang penal provision ang isang batas, nagiging voluntary, hindi yan sinusunod. Okay? Ngayon, ang problem natin,
okay, nandyan yung batas natin. Ang problem kasi is nasa implementation. So even if we are a party to the UN Convention on Rights of Persons with Disability, nasa implementation po on the national level. No? Kasi yan naman na laging sinasabi natin eh. Ang UN, while it is true na noble po yung purpose niyan, eventually nasa implementation ng national laws. So we have to create national laws patterned po doon sa declaration ng principles sa minimum standards ng mga rights of persons with disabilities. The problem is Very not good. implementation. Right. So, we need to increase yung parusa para makita nila na kapag ginawa ko ito, whether may UN convention or wala, mapipilitan sila. Parang yung sa tax, kahit na ako, abogado po ako, tatanggapin ko at aaminin ko. Kung hindi ako makukulong, hindi ako magbabayad ng buwis. Bakit? Sa nakikita ko ngayon sa gobyerno, karapat-dapat ba sila sa almost 30% ng kinikita ko? Karapat-dapat ba sila sa 20% ng kinikita ko? Bibili na lang po ako ng gatas ng anak ko, may 12% VAT pa. Karapat-dapat po ba sila? Attorney, hindi ba, attorney, pag hindi ka nagbabayad ng tamang buwis, sabi ka dyan, kasali ka na rin sa magnanakaw. Yun, exactly. Pero ang punto ko dito is, kung walang batas na magpapakulong sa'yo, magbabayad ka ng voluntaryo. Di ba hindi? Nakakalusot eh. Diba? Kasi kung voluntaryo tax, walang magbabayad. Ganyan din po sa persons with disability. Kung hindi matatakot ang tao na makukulong sila ng matagal, talagang gagawin pong katatawanan yung mga may kapansanan. Kaya ako, ang gusto ko, itaas natin ang parusa. Para attorney, ang parusa na rito, 6 years, hindi available. attorney, papayag ka rin sa sinasabi ko. Will you agree with me also? Na ang pinaka-number 1 violator, pinaka-number 1 criminal as far as accessibility law is concerned is the Philippine government. National and local government. They're the number 1 violators. And wala nga silang mga rampa eh. Ako taga-gobyerno, attorney, pero sinasabi ko yan to improve the system, not to curse the government. Para maliwanag lang. Totoo naman po, if we do not raise awareness, namimihasa sila. No? So, tanggapin po natin na dapat may mga pagbabago po sa ating lipunan. No, nung una, yung mga persons with disabilities and children with special needs, yung iba in denial, no? But because of awareness, nag-out na po unti-unti. Yes, nagbabago. Yan ang gusto namin eh. Lumabas kayo. Ako lagi sabi, I have a nephew with cerebral palsy and autism. So hindi lang po siya physical, no? Hindi lang po siya physical, kundi sa psychological or mental din po. In all aspect po ang pamangkin ko, no? Sasabihin ng iba, ay hindi namin nakikita. No, you cannot simply reduce disability sa what is visible. Kasi may mga learners disability na tinatawag. So attorney, with all due to time constraints, tama ba yung assumption namin ni Ma'am Celia, number 1, that sinasabi mo sa amin, dinideklara mo sa sektor na naiintindihan ko yung UNCRPD at isa yan sa cornerstone ng gagamitin ko sa legislation, but I want more teeth in the law na ma-promulgate mo, no? Ngayon, pwede bang pakipaliwanag mo sa akin, sa akin mo alam kung naiintindihan, but for my education at least, ano ho ang difference ng persons, kasi gumamit kayo ng end di ba? Pag sa legal term yata, pag gumamit ka ng end, it refers to 2 distinct area, no? Sabi nyo, persons with disabilities and children with special needs. Very briefly, attorney, ano ho ang para sa inyo, sa pagkaintindi po ninyo, yung difference ng children with special needs and persons with disabilities po? Actually, pareho sila na may kailangan ng gabay at tulong sa gobyerno. Pero minsan po kasi, tulad yan, mga kausap ako kanina, sabi nila na kapag daw persons with disabilities ay parang visible lamang.
no? Halimbawa, kanina nagrereklamo siya sa akin. Sabi niya, ayaw kaming bigyan ng PWD card kasi hindi naman daw visible yung disability ng anak ko, learner disability ng anak ko. Bakit hindi siya binibigyan? He is considered, meron siyang assessment, ganyan. So, I have to emphasize that my advocacy covers not only physical disability, but kasama din dyan yung learner's disability, nandyan yung nasa autism spectrum, nandyan po yung GDD, nandyan din po yung cerebral palsy. So, hindi lang po physical. Gusto ko overall. Kasi pag sinasabi nila persons with disability, siguro po, ito po yung may kapansanan na physical na nakikita natin na pasensya na po sa salita, no, yung mga nakasaklay, no, o kaya may lang yun, totoo yun, nakasaklay sila. Yan, nakabasto ng bulag, nakasaklay ang pilay, nagsisenyas ang bingi, totoo po yun. Yun, so, huwag kayo mahiya doon. Yun ang sinasabi nila na lang daw po ang dapat na PWD, pero hindi lang po kasi physical ang disability. Meron po tayong learner's disability, lalo na sa pamangkin ko na may autism. So gusto ko po kasama din po yun kasi sabi nga ng UNC RPD, di ba? Equality and discrimination. Dapat inclusive po tayo. No? So paano po gagawing inclusive kung limited ka sa physical disability lang? So dapat pati sa learner's disability, sa all-inclusive tayo. In other words, no, walang discrimination, dapat inclusive tayo. Kaya po, attorney, doon sa batas na tinulungan nila Ma'am Celia na maipasa yung Inclusive Learning Education o Inclusive Education Law, ang tawag na po dyan, not children with special needs. Kasi wag po tayong pumayag, attorney, na yung pangangailangan ng mag-aaral na may kapansanan, special, wala ho tayong magagawa. Pag bulag ang nag-aaral, kailangan niya ng audio materials at braille. Pero hindi siya special needs. Kasi ngayon po ang yabang ng mga walang may kapansanan Porke kukunti yung bulag na gumagamit ng audio materials tsaka braille, sasabihin ng DepEd special needs. Bakit hindi siya special needs? Yan talaga ang kailangan nila. So, ang nakakainis po dyan, sir, no, merong special education fund no? Tapos, ang nangyayari, ang ibinibigay lang sa kanila mga bag, mga envelope, mga kapote. Di ba? Opo. Nung pong panahon ni Governor Vilma Santos sa Batangas, hindi po ganon. Kung ang bata ay bulag at nag-enroll siya sa grade 1, meron siyang braille kit na binibigay. Kung ang deaf po, meron silang mga simple books with sign language. May kumbaga parang, yes, Ma'am Celia, please, go ahead. Kaya po, doon po sa parte po ng batas na pinasa natin, yung Inclusive Education Law, ayun pong karapatan ng mga magulang na mag-demand ng para sa angkop na pangangailangan ng kanilang mga anak. Hindi lang yung kung anong bigay sa inyo ng eskwela, ipayag na kayo. Nasa batas na pwede kang humingi ng karampatang pangangailangan ng iyong anak. So yun, kasama po yun sa batas. At yun nga pong sinasabi ninyo na pagtataas ng penal portions ng ating batas. Yan po ay parang naglalagay ng ngipin doon sa batas. Sapagkat karamihan po doon sa ating mga batas, yun nga sinasabi nila na kailangan ganito. Pero kung hindi mo naman bibigyan ng parusa, hindi mo naman bibigyan ng requirements, hindi talaga susunod. Kaya, kasi maganda ko yung sinasabi ninyo, kung mai-implement. Hindi, kasi kapag the moment na nilagay mo yan sa batas, dapat yung i-implement. penal provision, whether they like it or not, you can file a case against them. Papasok ka na sa judiciary, wala ka na sa executive. Ang problema kasi ngayon, sinasabi ng barangay, ng LGU, ay wala kaming pondo. Pero may pondo sila may special education fund sila Tapos sasabihin lang na, ay, ibibigay namin sa inyo mga bag lang. Diba? Pero sasabihin, i-declare nila sa national na, nag-implement kami, ginamit namin yung fund. At ito yung mga yun. Yung mga nanay naman, pipirma sila kasi natanggap nila yung bag. Pipirma sila. Tuwan-tuwa na, attorney. Salamat, Mayor. Salamat, Governor. Hindi nila alam. Ang mas kailangan ay yung training ng mga teachers. Right.
Mas gusto natin na may proper training ang mga teachers to handle yung mga children with special needs and persons with disabilities more than the infrastructure. The infrastructure is very important, okay? Walang problema tayo dyan. Rampa, walang elevator, wala tayong problema dyan, Braille. The problem here is the teachers themselves are not well trained to cope or to handle children with special needs and persons with disabilities kasi nga hindi naman sila na train for that. May mga kasama din po yan. Sorry, attorney, kasama din po yan sa inclusive education law na kakapasa pa lamang. Yung training po ng teachers ay mandatory. Kailangan po yan na hindi lamang in service, kung hindi yung bago pa lamang pumasok, pag-aaral pa lamang, meron na silang training on special education. So, pero ma'am, may problema tayo dyan. Bakit? You go to the law, walang penal provision. So ano nangyayari? 2022 na sa inyong batas. 2025 na wala pa rin nangyayari. Hindi, kakatapos nga lang ho nung IRR eh. Okay. Bakit ngayon lang ang IRR? Tanong po niyo sa DepEd. Ma'am Celia. Problem. Sabi ko, lagyan natin ang penal provision para gawin agad nila yan. Pag may penal provision, sige, Ronel. Agad yan, tignan mo, wala yan. Okay. Ma'am Celia, attorney, natutuwa kami ni Ma'am Celia kasi ikaw ay nandito sa amin at ramdam namin na kaisa ka namin, kakampi ka namin. And for that, we thank you. And ako hindi ko lang alam sa iba, but I will seriously consider your advocacies. No? One, because kailangan namin ng karagdagang tinig. Kailangan namin ng talagang kakampi, no? Hindi mo kakampi, kundi yung tulad mo nakatutok at objective. Yung sasabihin mo sa amin kung mali ka, sasabihin mo sa amin kung tama ka. Yun ang kailangan namin po sapagkat ayaw namin nung nangungunsid at nag-i-spoil because we are disabled person or persons with disabilities. Ako, sinasabi ko talaga, hindi namin kailangan ng awa. Ang kailangan namin serbisyo. Very good. On that note, because attorney, gusto ko namang correct. Gusto ko namang marinig nila yung views mo sa ibang aspeto ng issue, no? Ito gagawin namin kasi ilang minuto na lang tayo. Pwede ba mag-fast talk tayo, mag-fast talk? Mabilis na na sagot sa alam naming malalaking. Baka may dagdag si Ma'am Celia na hindi ko mabibigay. So, halimbawa, anong stand mo sa divorce? Favor or not favor? I'm not in favor of divorce. I'm in favor of fast-tracking the cases through additional courts and judges. Okay, abortion. I'm not in favor of abortion. Even if it's for safety of the mother? May mga double effect po yan. I will leave it to the discretion of the doctors. Yan yung tinatawag double effect. So the doctors would know they have ethics. May Hippocratic oath sila. If they need to save the mother, I think I leave that to the expertise of the doctors. Same-sex marriage. I'm not in favor po of same-sex marriage. Okay. But I'm in favor of putting them in the family code. You can actually check my interviews. I'm very consistent with this. I'm not in favor of same-sex marriage, but I'm in favor of all gender protection by putting them in the family code. Especially yung property dispositions po nila. Political dynasty. Of course, I'm not in favor of that. No. No. Pero yung mga kababayan natin, gustong-gusto. Kasi ang political dynasty removes the element of transparency and accountability. Pag yung anak ko ang susunod sa akin, paano niya iimbestigahan yung ginawa kong korupsyon? Okay, Ma'am Celia, you have some points, mabibilis for fast talk. Ukol naman po sa may kaugnayan sa may kapansanan. Ano daw ho yung stand ninyo on fake disability IDs? Of course, fake disability IDs. I think lahat ng matinong tao ayaw sa fake disability ID kasi it corrupts the people at saka nababaliwala yung sitwasyon ng mga persons with disability. Oy, attorney, wag ka. Itaas dapat yung parusa dyan. Oo, wag ka, attorney. Meron akong alam, judge sa San Jose, Batangas. Yung aming PIDAW hinaras para magkaroon siya ng ID. Nung hindi siya mabigyan ng ID, ang sabi doon sa aming PIDAW officer, anong gusto mo? Maging abno pa ako para bigyan mo ko ng ID? Ano bang ID lang naman yan, ba't ayaw mo bigyan?
Sabi ho nung judge, Kaya attorney. dapat Wow. taasan natin ang parusa dyan para sila, matakot talaga sila. And then if there's valid complaint, you can raise it to the Supreme Court. The Supreme Court listens and investigates naman. Double jeopardy pa pala yun, Ronel. Vilification na, tapos meron pang Ayan. falsification. Yes. So attorney ipapakilala ko sa iyo yung sinabihan ng gano'n ng judge. Tulungan mo i-demanda natin. Why not? Okay, sige, thank you. Yes, Ma'am Celia? Ano pa ba ang meron pa ba tayong ibang Hindi. itanong? Hindi, ako meron pa ako itatanong. Sige, attorney. sabihin mo muna habang iniisip ko pa to. May I put you on the spot, attorney? Of course. Pwede bang, ano man ang mangyari, manalo ka o matalo, pwede bang sabihin na namin na ang inklinasyon ay meron ng resident legal officer? Pwede bang Why ikaw yon, attorney? Mananalo Pwede ba yan? tayo. Why not? Mananalo tayo, attorney, di ba? Oo, you know, every effort I appreciate. No? Yeah, Every effort I yeah. appreciate. Within the community, you can always, alam niyo naman po yung contact ko or contact number ng kung paano niyo po ako na-reach out. So that means na may communication na po tayo. You can always ask advice or if you need representation, why not? We are in the same community. Bakit hindi tayo magtutulungan dyan? Mas maganda kung manalo tayo para isang tawag lang o patawag kagad natin sa Senado. Oo. Sino ba yung sinasabi ninyo na nang-aabuso dyan? Sino ba yung isang tawag lang sa Senado? Kasi po, attorney, isa sa pinakamahirap na hinaharap ng ating mga may kapansanan na naaabuso at nangangailangan ng tulong para sa hustisya, saan ho sila unang dudulog? Hindi nila alam. Pupunta na lang ba kami dyan munisipyo, magdidemanda kami dyan? Meron bang desk? Saan kami pupunta? Balikin lang kami? Meron po kayong option. Dalawa po. First, either you go to the barangay and file a blotter report or you go directly to the police to file a blotter report. So from there, makakuha po kayo ng blotter report. Either you can go to your private lawyer, dalhin niyo po yung blotter report nyo. You can hire a private lawyer and the private lawyer will draft a complaint. Karamihan po dyan, mahirap. Wala po silang perang pang-hire. At yan po yung isa sa pinakamalaking balakid ng paghanap ng hustisya. Saan kami kukuha ng tutulong sa amin? Wala na nga kami pera, naabuso na kami. Hindi pa namin alam kung saan kami pupunta. Pinagpapasapasahan kami. Yun. Sige po, attorney. You can actually ask, ma'am, the police station to draft wala ko medyo nagchachapi ka, attorney. Sinumpaang salaysay ng reklamo or the information import. I'm sorry. So if say for example, your relative person with disability was harassed, was maltreated, vilified, humiliated, etc., you can go to the barangay to file a blotter report. Or you can go directly to the police station and file a blotter report, and then you can ask the Women and Children's Desk to draft sinumpaang salaysay ng reklamo. And that would be the basis for them to file a case in the prosecutor's office. Pero now, attorney, di po ba ang first line of justice nga natin sa sistema ay yung barangay? Kailangan dadaan mo daw kayo sa barangay bago kayo makarating sa munisipyo. If the incident happened within the same barangay, or kung nakatira po kayo within the same barangay or adjacent barangay, pwede po. Pero kung halimbawa stranger naman po siya dyan or dayo lang po kayo doon, then you can go straight to the police station. Alright, attorney, mga requirements sa barangay. Yeah, attorney Ma'am Celia, medyo kinukulang tayo ng panahon, but gusto ko lang sabihin sa inyo na yung kinuwento ko kanina mga kaso, hindi yun basta-basta naipanalo lang, Napakarami kong araw na hindi ako kumain ng hapunan, hindi ako nag-recess kasi yung sakripisyo talagang nandyan. Hindi ka mananalo ng kaso kung hindi ka handang magsakripisyo. So,
That's number one. Pagkahanda kayo lahat kung anumang proseso yan, iintindihin mo ng mabuti at gagawin mo para lang maipanalo yung kaso. Number two, gusto ko lang itanong, attorney, anong magagawa po ng sektor na gusto mong tulungan para manalo ka sa darating na eleksyon? Please help me raise awareness about my candidacy. Kasi yan po ang malaking balakid natin ngayon dahil uso ang popular votes, no? Yung mga popular people na sumasayaw-sayaw lang, kumakanta-kanta lang, nagpapatawa at sila pa yung nananalo. Pero sa totoo lang, wala naman po silang plataforma lalo na sa ating komunidad. Malakas po talaga ang ating komunidad kasi kaya nga po nire-raise namin yung awareness na be proud not of your children, be proud of who you are kasi people will really pity you kung hindi ka proud. Ayoko pong nagmamakaawa sa lahat. Ayaw na ayaw ko. Why? Bakit tayo magmamakaawa? First and foremost, Medyo attorney, paki-adjust ng deserve respect. Second, we deserve to be served. Nagbabayad po tayo ng taxes. That in itself. Paki-adjust ng konti ang signal mo. Medyo nagcha-choppy ka. Bigyan ka namin ng 1 minute to adjust your location. Ma'am Celia, tama naman yung mga point of view ni attorney, di ba? At nakakatuwa siya sa kanyang courage na na-deny na pala noong 2019, bumalik na 2025. So talagang meron siyang zest for serving our kababayans. How about now? Am I okay now? Please go ahead. Go ahead po, attorney, sir. Yun ang lagi kong sinasabi, no, ayoko nagmamakaawa for our community. Why? Because we deserve to be served. First and foremost, we are human beings. We deserve the respect and the trust and the confidence of the community. Second, napupuso yan ngayon, attorney. Wala na po yung awa. Ay talaga, hindi talaga ako nagmakaawa kahit kailan. Lagi kong sinasabi, ang pamangkin ko, may cerebral palsy, magtigil ka sa bunganga mo, talaga makatikin ka sa akin. No? Kasi ako talaga lumalaban talaga ako para sa pamangkin ko eh. Because what happens after I die? What happens after we die kung hindi natin sila kinalaban? The community after us, what will think of them kung hindi natin sila lalaban? So kung ngayon pa lang nilaban na natin sila, may mga magandang batas na para sa kanila, even if we die, rest assured na nandyan yung batas para sa kanila. Kaya nga po ako lumalaban eh. Second, we are taxpayers. The VAT that we are paying goes to the national government. Para saan pa yung binabayaran natin? No? Kahit na sabihin mo na bumili sila ng stroller, bumili sila ng wheelchair, nagbayad sila ng development, may VAT po yung mga yan. Ultimo yung gato. May 12% po yung mga yan. So bakit natin kailangan magmakaawa tuwing eleksyon? Yan ang yan ang gustong-gusto nila na nagmamakaawa tuwing eleksyon. Magbibigay sila ng dole-outs, etc. No, we deserve the best. Bakit mo kami bibigyan ng dole-out? We're paying taxes, no? And when you pay your taxes, you deserve to be served. Yun po yung sinasabi ko. Kaya sabi ko, this election, talagang ilalaban ko yan. Pasalamat nga sila, hindi nila ako binigyan ng pagkakataon nun. Mas bata pa ako, talagang kakaririn ko yung mga yan eh. Pero ngayon medyo nag-mellow na tayo, no? But at the same time, nandun pa rin yung ating, yung ipinaglalaban na hindi talaga tayo, ngayon kasi medyo sumasakit na yung mga balakang ko. Attorney, anong number mo sa balota? 20 po tayo sa number 20. 20 lang, di ba? Sana abot ng 20 mo. Yung dati nga, yung 20 mo, hindi ka pa makaabot sa Moraita. Pero ngayon, makakaabot ka na sa Senado. Ang ganda. Ang ganda. Attorney, sabihin nyo na lang yung inyong main points na gusto ninyong itulak para sa mga may kapansanan na inyong plataforma dahil dyan lang sila interesado talaga. Ito po ang masasabi ko, no? Hindi dapat nagmamakaawa ang taong nagbabayad ng buwis, no? Lalo na kung ang pamilya mo ay may children or child with special needs or persons with disability. Hindi natin kailangan magmakaawa. We deserve to be served. Karapatan ng bawat Pilipino ang mapaglingkuran. So sa taas ng bilihin ngayon, saan naabot ang 20 mo, no? Ako po nagsasabi sa inyo, itong 20 na ito, mapapaabot nyo po sa Senado. At kapag mapaabot tayo sa Senado, gagawa tayo ng batas to institutionalize, no? Institutionalize and raise penal provisions, yung mga makukulong ka talaga, para kapag may kinanti sa ating komunidad,
alam nila na nandyan ang gobyerno para protektahan sila. Kaya nga po yung sinasabi ko na kailangan dapat may pangil yung ating batas. Wala namang pakialam sa atin yung mga nakaupo ngayon. No, walang pakialam sa atin yung nasa gobyerno. Sabi ko nga, ulan nyo ng dasal ang langit para yung gobyerno, itong mga nasa gobyerno na to, ay ouch! No? Attorney Alban, maraming salamat sa iyong panahon sa amin at naramdaman namin ang sinseridad mo, naramdaman namin ang iyong advokasya at talagang pwede naming sabihin na kaisa ka ng sektor ng Pilipinong may kapansanan. So number 20 sa balota, si Attorney Alban, yun lang po ang tatandaan, isa sa mga tatandaan ninyo. At wag po niyong sasayangin yung bawat boto. Kasi iba hindi, ito na lang si Attorney Alban na lang iboboto ko. 12 ho yan, huwag nating sayangin. Pero huwag niyong kakalimutan yung number 20. Si Attorney Alban, number 20 sa inyong balota. At ang mga may kapansanan, bumoto tayo. Huwag na tayo magpahakot, ha? Bumoto tayo nang nandyan sila o wala sila. Attorney, thank you very much po sa inyong panahon. At sana po ay hindi lang ito yung pagkakataon na makapanayam namin kayo. Bago po tayo magtapos, ito muna yung ilang mga paalala ng inklunasyon. Hone your skills, gain experience, contribute to a meaningful cause. Inclination is accepting interns and OJTs for our Facebook Live program dedicated to promoting the rights of persons with disability. Apply now and let's make a positive impact together. Send your application to inclination@gmail.com. It's inclination@gmail.com. INKLUNASYON@gmail.com and address it to Inclination Core Group through our technical assistant, Joanna Marie David. May mga disability-related topics or issues pa ba kayo na gustong pag-usapan? Ano pang hinihintay ninyo? Makipag-ugnayan na sa Inclination. Dahil sa Inclination, laging may inklusyon. Ipadala ang inyong reaksyon, komento, rekomendasyon, or suhesyon sa aming email address inclination@gmail.com inclination@gmail.com INKLUNASYON@gmail.com and address it to our Inclination Core Group through our Technical Director, Ina Figueroa. We would like to thank our sponsors and partners, CBM Global Disability Inclusion, Philippine Coalition United Nations Conventions on the Rights of Persons with Disabilities or PCUNCRPD, INET Philippines, Norfield Foundation, CISO, Philippine Partnership on Children with Disabilities or PPCWD, Liliane Funds, Deaf Blind Support Philippines or DBSP, Philippine Chamber of Massage Industries for the Visually Impaired or PCMIVI, Provincial Government of Batangas, PIDAO Pangasinan, Regional Associations of Women with Disability or RAWWD Region 1, Mabini Movement, and of course, the ASEAN Enabling Master Plan 2025 Coalition. Thank you. Okay, Ma'am Celia, ang sarap ng pakiramdam na may isang tao na nagsasalita for us at nakakaintindi at magsusulong ng ating advokasya. Ano mo, ang sarap ng may bagong haligi ang ating advokasya. And with that po ay muli ang pagpapasalamat natin kay Attorney Alban. Number 20 sa balota, si Attorney Alban ho. At salamat din sa Inclination dahil meron tayong election series. Hindi lang po si Attorney Alban ang maririnig ninyo. Meron din po kami mga iniimbitahan na ibang party lists. Lahat po ito ang didiscuss po nila ay yung tungkol sa sektor ng may kapansanan. Kaya tumutok po kayo dito, ipagkalat nyo itong programa natin para mas marami tayong marinig na mga kakampi natin o gustong kumampi sa atin. At huwag naman natin silang pabayaan. Pero isipin din nyo mabuti, kayo sa huli ang magpapasya. Wala po kami itinutulak, kung hindi ang pakiusap namin, tayo ay mag-isip at magsuri
sapagkat yun po ang isang boto lang yan at dapat ibigay natin sa tamang tao, sa tamang partido. Sa ngalan po ni Ma'am Celia, na isa sa mga haligi ng inklinasyon, sa ngalan po ng buong pangkantang inklinasyon, ito po si DJ Ronnie saying please love and serve God first, best and most. At tatandaan natin, inklusyon, inklinasyon, Now na. now na.